Nakakatakot ang anunsyong ito ng Philippine Coast Guard. Pagbabayarin ang mga Chinese vessel na may gawa nito sa ating karagatan. Nagbanta na nga si Commodore J. Tariela na hindi titigil ang Philippine Coast Guard hanggat hindi nito na pananagot ang may pinsala nito sa ating yamang dagat. Wala mang pruwebang China talaga ang may gawa nito, pero may listahan ang Philippine Coast Guard ng barko mula sa China na pinaghihinala ang may gawa nito. Kulang man ang ebidensya, pero naniniwala silang ang mga barkong ito na hindi muna papangalanan ang may kasalanan talaga ng lahat ng pagkawasak ng mga corals. Dito binabalak ipaaresto ng PCG ang mga taong sangkot dito. Humanda kayo, ika ni PCG Commodore J. Tariela. We cannot really say the motivation of whoever dumped those crash corals in Escoda Shoal. This primarily the reason why we need maritime scientists to evaluate and also to get sample for us to really understand the objective of those dumped crash corals in Escoda Shoal. But if you're going to ask me kung meron ba tayong naaktuhan na Chinese maritime militia vessels na pinapatay nila ang coral to whatever activities na ginagawa nila dyan, we don't have any. But in terms of circumstances, that's the only thing we are sure for now. Na nung panahon na tumambay sila dyan, right after that, when we did the underwater survey, ito yung ating nakita. Sinupalpal naman ni Commodore J ang mga nagsasabing pinabayaan daw ng PC ang West Philippine Sea. Sa lawak anya at laki ng ating karagatan, aminado na hindi nila ito kayang bantayan oras-oras. Idagdag mo pa ang limitadong sasakyang gagamitin sa pagpapatrolya. Nararamdaman naman ng ating Coast Guard na galit talaga ang mga mangisda. Pero wag anya isisi sa kanila dahil ginagampanan naman ng PCG ang kanilang tungkulin. Trying to put the blame on the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines will not also be fair. Because as I said, with our limited resources, we try to cover all this sea area. But it's not our fault sa mga instances na nagkakaroon ng ganito. Seabed resources, supposedly ang mag-exploit at mag-explore nito ay sambayan ng Pilipino. But with this kind of damage marine ecosystem, it will also affect our fisher folks, no, sa pangingisda nila. The scientific side of it, I would refer that to marine scientists. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang ilang senador. Pero kung puro salita lang tayo, wala talagang mangyayari sa Pilipinas nito. Kawawa lang talaga ang mangyayari sa ating mga mangingisda. Umaapela po ako sa China and the Chinese embassy to stop the wanton destruction of our coral reefs and our coral resources in the West Philippines. Food security issue. It's a food security issue. Pag winasak na po nila yun, anong magagawa ng ating mga mangingisda? Wala na pong fishing grounds. Dahil wala na pong breeding grounds ang ating mga isda. So definitely, if they're sabotaging our natural resources, and because of that, they're also sabotaging our ability to feed our people. Dahil mawawala na pong isda itong mga lugar na ito. Talagang nakakainis. Wala po akong masasabi kundi nakakainis talaga. Walang mangyayari sa atin ito kung patuloy nating hinahayaang ginaganto lang tayo ng China. Dito dapat si Pangulong Marcos na mismo ang magbanta laban sa mga Chino. Kung wala pa ring aksyon gagawin ang gobyerno, wala. Paulit-ulit lang tayong gagantuhin ng China. Kayo, ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng administrasyon? I-komento sa baba ang inyong saloobin.